Ito pong ginagawang pagtulong ng pamahalaan. Bakit ba kailangan batikusin ng mga Duterte followers at mismong si Sara Duterte? Hindi ba yung pagtulong ay obligasyon at dapat nating ikatuwa dahil ginagawa ng pamahalaan para matulungan ang nangangailangan ng murang bigas ng mga mahihirap? Bakit binabatikos? Anong gusto nilang palabasin? Yan ang hindi ho talaga katanggap-tanggap kung ikaw ay matinong Pilipino at alam mo ang kalagayan ng bansa at ng kailangan ng taong bayan. Hindi dapat ginagawa yan eh. Dapat ipagpasalamat pa at dapat ding gumawa ng paraan yung ibang sektor o yung ibang grupo para makatulong din sa kapwa. Diba? Kaya nga ginagawa ng Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan sa private sector. Diba? Halos weekly nakikipag-meeting para mapalakas ang ugnayan ng private sector at ng pamahalaan para sa development ng ating bansa. Kasama yung pagsisikap ng gobyernong mabigyan ng tulong ang mga mahihirap na kababayan natin sa nakakaranas ng mahal na mga bilihin. Sa ibang bansa, wala pong ganyan eh. Kasi kung ano talaga ang bilihin doon, kanilang hinaharap yun at pinaninindigan na. Dito sa ating ginagawa ng paraan. Binabatikos pa ng mga supporters ni Duterte at mismong si Duterte na Vice President ng bansa. Anong klase bang mga tao kayo? Anong klase bang grupo kayo? Wala na kayong nakitang kabutihan sa ginagawa ng pamahalaan. Kayo, ano bang inyong ginawa? Sige, pag-usapan natin ang mga ginawa nyo. Mula Day 1, 2022, wala kayong ginawa kung hindi banata ng gobyerno, pabagsakin ng gobyerno, laitin ang Pangulong Marcos, laitin ang pamahalaan. Iisa lang naman ang dahilan niyan. Gusto nyong palitan si Pangulong Marcos kasi ginagawa ng gobyernong ito ang pag-iimbestiga dun sa mga mali na ginawa ng nakaraang gobyerno. Ayaw nyong mabuko kayo. Ayaw nyong mabulgar ang maling ginawa ng Duterte administration. Yung treatment o pagtrato sa mga mahirap, yung tingin sa mga inosenteng mamamayan na naging biktima ng tokhang at marami pang iba. Dahil noong Duterte administration, hindi naman kaila laganap ang paglabag sa karapatang pantao. Matindi rin ang korupsyon, matindi rin ang illegal drugs, matindi rin ang palusutan sa Bureau of Customs. May mga overprice sa mga COVID project or mga medicine na kailangan ng COVID noong mga panahong yon. Hindi naman lahat ay maganda ang ginawa ng nakaraang gobyerno eh. Pero walang bumabatikos kay Duterte sa panahong yon dahil iniunawa yung kanyang kalagayan bilang Pangulo at bilang gobyerno na hinaharap yung problema. Bakit ngayon pagpasok ng Marcos administration, wala nang nakita ang mga Duterte at followers nila sa ginagawa ng gobyerno? Sa akin pong analysis at interpretation sa nangyayari, meron silang gustong pagtakpan. Pero hindi naman umira yung pagtatakip nila dahil rule of law ang pinapairal ni Pangulong Marcos. Iniimbestigahan ang lahat ng mali. Binibigyan ng hustisya at kaliwanagan ang mga naghahanap ng katarungan, lalo na sa biktima ng mga Duterte, biktima ng tokhang ng Duterte administration. Ngayong nagkabukuhan at napakulong na nga si Duterte diyan sa ICC dahil siya ay akusado at magkakaroon ng trial at yan po ay lilitisin. Bakit galit na galit sila? Ngayon, pati yung mga programang matitino ng gobyernong ito ayaw nilang tanggapin. Sinisiraan pa. Inuulit ko, anong klaseng mga tao kayo? Sa halip na kayo tumulong at magpasalamat dahil kinakalinga yung mahihirap, kadalasan po dyan sa makikinabang ng 20 pesos na halaga ng bigas, mga DDS yan. Mga mahihirap na mga membro nyo or inyong mga followers, tutulungan ng gobyerno. Dahil yung pagbaba ng presyo ng rice, hindi naman namimili ng tutulungan. Lahat ng nangangailangan, kasama ang mga DDS, kasama yung mga troll, kasama yung mga palamura na inyong mga grupo, tutulungan ng gobyernong ito. Bakit? Sinasabotahe po niya. Sinasabotahe pa ninyo. Binabanatan pa ninyo. Sinisira pa ninyo.
Kaya tama lang magalit yung mga gobernador sa Visayas region dahil sila ang nakataya dito pero nilalait yung programa. Hindi lang naman national government. Under ni Pangulong Marcos yung programa eh. Yung mga governor ng Region 6, Region 7 at Region 8 ay involved, isinama, voluntary at kasama sila na sila po ay tutulong dyan sa programang ito. Kaya sobra-sobra po ang paninira ng mga Duterte at ng kanyang mga followers sa gobyerno, wala na sa lugar, wala na sa hulog. Puro na lang paninira, wala naman kayong ginawa. Anong inyong ginawa para matulungan ang gutom ng taong bayan? Wala. Ginagamit lang nyo ang kahinaan at kahirapan nila para sa inyong mga propaganda, paawa at drama na ang piling kayo ay may problema. Hindi. Kayo ang gumawa ng problema nyo. Kaya katakot-takot na ang mga kaso nyo. Please like, share ng video ito. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Napansin ba ninyo na after makulong si dating Pangulong Duterte, okay? Ay si Sara Duterte na ang bumabangka ngayon ng mga sobrang batikos sa pamahalaan. Like father, like daughter na ang dating. Kung anong ginagawa ni Duterte nung siya hindi pa nakakulong, ito na ngayon ang ginagawa ni Sara. Kaliwat kanan ng batikos. Kahit siya mapunta sa mga interview, nagpunta ng Maynila sa rally ni Isko Moreno na kanya sinuportahan, binatikos ng personal ang gobyerno. Pati yung mga congressman sa Maynila, personal din binabatikos. Akala mo naman sila ay perfectong tao, 100% na perfecto. Alam mo, pag ang politiko o ang isang opisyal, personal ang atake sa kapwa politiko, yan po ay pikon, yan po ay may kasalanan, yan po ay guilty sa mga issue. Kasi yung congressman ng Maynila nagpa-imbestiga tungkol dun sa confidential fund. Nag-iimbestiga tungkol sa corruption sa Office of the Vice President. Yun ang kanyang nilalait-lait at pinipersonal. Pati yung personal na pagkatao ay hinukay at kung ano-ano sinasabi. Yan ang karakter, yan ang attitude, yan ang pagkatao ni Sara Duterte. Kaya yung mga taga-Maynila nagalit na rin kay Isko Moreno. Kasi si Isko Moreno ang nagdala sa Maynila kay Aimee at kay Sara Duterte para laitin, bastusin, hindi irespeto ang mga elected congressman ng City of Manila na hindi na kaalyado ni Moreno. Dati kaalyado ni Moreno, ngayon hindi na, nilalait na at pinayagan. Pumapalakpak pa. Tuwan-tuwa pa si Isko Moreno habang nilalait ni Sara Duterte ng personal ang mga congressman ng Maynila. Anong klase namang leader yan na gustong maging mayor ng Manila? Yung kanyang kababayan nilalait, natutuwa pa. At ito namang dumayo na galing sa Davao na dating mayor, ngayon vice president, nagpunta ng Maynila para lang mambastos at manlait ng mga taga-Maynila. Pinapalakpakan pa nung iilan. Kakaunting DDS sa City of Manila. Yan po yung aking naobserbahan. So, ang namimersonal na politiko, inuulit ko, baka guilty kayo sa inyong mga kaso. Baka guilty kayo sa mga inimbestigahan sa nakaraang mga araw. Ano pong inyong masasabi dyan? Please like and share ng video ito. Subscribe kung hindi pa.